Pag-usapan pa natin ang door-to-door repair service ni Lance. Kasama si Mobile Journal, Marymon Reyes. Una sa lahat, Marymon, abot kaya naman ba itong serbisyong ino-offer ni Kuya Lance? Yes, kasi ang sabi niya, para ka lang naman pumunta sa pinaka-establishments. Ang difference lang, yung pinaka-transpo fee niya lang. And naka-level naman to sa mga mototaxi apps. So doon mo lang may estimate kung magkano pa yung idadagdag mo. Pero kasi pagdating sa mga pyesa, for example, sa kanya ang service niya, nasa 500 pataas, kung LED screens, mga ganun. Ganun pa rin naman daw. Yung markup niya naman, halos same lang naman. Bumabawi na lang din siya doon sa transpo fee. Naikwento ba ni Lance kung ano yung mga normal at maraming sira na nangyayari sa mga gadget ng mga customer niya? Ang pinakamadalas dito mga LCD screens. Basag. Yes, mga basag, mga nahulog yung cellphone, plus yung mga wiring sa loob kung may mga kailangan para ayusin. Actually, meron pa nga isang beses daw na nagkataon lang nung dumadaan siya, may nakita lang siyang nalaglagan ng phone na nabasagan. So dahil nga bitbit niya naman lahat ng gamit niya lagi sa motor niya, tinanong niya, ma'am, kailangan niyo po ba ng tulong? So tinulungan niya, wala naman daw siyang siningil na kahit na ano. May proper training, meron ba formal training? Itong si Kuya Lance, ano ba siya dati? Technician? Yes. Yung dati kasi, nung pandemic, nung bago pa lang yung business niya, sideline niya pa lang yun. Kasi nga law enforcer siya, frontline siya during the pandemic. Pero ngayon, full-time na talaga siya. And board level yung kanyang expertise ngayon. So nagre-glass laminating din siya sa touch panel ng iPad and iPhones. Pero even ang tablets tsaka laptop, kaya din daw yun i-repair on wheels. Basta mapapa-assess niya rin daw ahead of time muna kung ano ba yung mga piyesang kakailanganin. Kung minsan, halimbawa, pupunta ka nga dun sa shop, matatraffic ka, yung oras mo. At kung minsan maghihintay ka pa, iiwan sa yung cellphone, di ba? Ito, direkta siyang dumudulog. Doon sa mga nagkakaproblema. Yes, and minsan pa yung iba sa mga nakita kong documentation niya, sa mga restaurant pa sila nakikita ng mga customer niya. Kaya siguro kumakain din muna. Meet up. Yes. So kung hindi naman daw komportable na sa bahay mismo, pwede naman sa mga restaurant, sa mga tindahan. Meron pa nga convenience store doon inaayos. Itong repair on wheels ni Lance, ito ba ang pangunahing kinabubuhay niya? Yes, ngayon full-time na siya na nakatutok dito sa phone or gadget repair business niya. Pero nung dati nga law enforcer siya, so hati yung oras niya. Pero nakakita rin siya kasi ng opportunity na dahil nga nag-lockdown, sarado yung establishment. Meron siyang phone repair shop sa San Juan. Sinarado muna yon. So naisip niya na magandang alternative, business move din yon. At the same time, makakapagbigay din siya ng convenience para sa mga hindi makakalabas ng bahay nila. And I think hanggang sa panahon nga ngayon, dahil flourishing yung business niya, tuloy-tuloy pa rin yun. Especially na bumibigat ang daloy ng trapiko. Iniisip mo, naku, hintayin ko na lang si Lance para magawa itong gadget ko. Okay, kamusta naman ang feedback ng mga customer ni Lance? So far, okay naman daw. Kasi ang maganda rin dito, yung warranty niya, nag-e-exist yun. Unlike yung ibang mga naging repairmen ng based sa experience ng ibang customer niya, parang natakbuhan na, wala nang mahabol. Samantalang sa kanya, pwedeng mag-follow through kung magkakaroon ng concern dun sa pagkakagawa niya, pwede siyang bumalik anytime. I think ang isa sa mga advantage sa harap mo ginagawa yung cellphone. Yes, makikita mo talaga, mapapanood mo. Kung meron kang itinatago sa cellphone mo, makikita mo kung makukuha nung mismong repair. Totoo, Pops. Nagre-repair, okay. Nagbigay din ng payo si Lance sa mag-ingat. No? Sa mga nag-aalok, apparently may mga mandoloko pa rin sa ganitong business. Meron. Kaya ngayon tinanong ko agad, ano po ba yung parang mga challenges dyan or consequences? So, una niyang sinabi, kailangan ipa-double check kasi baka hindi legit, baka manakaw. Yung cellphone, pag nakita kayo, pag nahawakan niyo, itatakbo niyo na talaga yun. Or, ang concern niya rin is yung mga pyesa. So, kailangan may warranty as much as possible. Kasi yung may isa siyang customer, yung kinabit, walang warranty, nagtagal, nasira, wala nang habol. Pero ano ang mga red flag na dapat bantayan ng ating mga kababayan? Pag halimbawa, may mag-alok ng ganitong service, ano dapat yung kinakailangan bantayan according to Lance? Yung nasabi niya sa atin, expertise yung kaalaman. Kung ano yung nilalatag sa'yo. At the same time, ipa-double check mo, ipa-legit check mo sa pages kung nag-e-exist ba talaga ito. Tignan din yung profiles kung online mo siyang makakausap. At the same time, yung pricing, if it's too much, mag-double check ka rin sa iba kung ganun din ba yung offer. Kasi baka minamarkapan ka ng sobra, baka hindi talaga alam yung ginagawa. Alright. Maraming salamat, Mobile Journal, Marymon Reyes.